Con from Freely Manila. Good afternoon po and congratulations sa bagong pelikula. Direk MJ, first question for you. Ano po ang inspirasyon ng kwento ng Sita? Kasi nakita namin yung trailer, medyo talagang pasabog at controversial ng tema. Medyo kinabahan ako dyan sa tanong mo. yung Sita kasi is actually yung naghahanap kami ng story. Yung Sita yung available talaga. And then yung unang draft nun is ano talaga siya, tawag dito, anong prutas yun? Lanzones Farm. Ngayon, nung time na yun, nag-anihan na ng lanzones, so wala nang kaya naging dragon fruit na lang siya. And yung story is about, well, ang ganda ng story kasi yung babae, I mean si Sita, may mga pinagdaanan na siya dati. Tapos, so gusto lang niyang tumakas, nakilala niya si Francis Manta. Hindi si Francis Manta. Si Mang Turo. Yeah, tapos, so yung nakilala niya, syempre medyo na ano pa rin yung pagkababae ni Sita kasi, well, spoiler alert ba? Nagkaroon ng ibang babae si Mang Turo, si Turo. And yung si Sita is simple lang siya, and the other girl is kabaligtaran ni Sita. So, yung isang babae is nakukuha niya lahat ng gusto niya. Si Sita naman, simple lang, inosente, ganyan. Tapos, parang napaglaruan lang si Sita. In the end, yun, si Sitang nanalo. Okay, thank you, Direk. Si Sir Francis po, medyo controversial din ang ating role, ano? So, paano po kayo napayes and paano po kayo nag-prepare for those scenes na kailangan na medyo intimate? The way I'm going to answer that question is, marami kami pinagsamahan ni MJ, ni Direk MJ. Yung pinagsamahan namin talagang matindi na, to answer your question, paano ako napayes dahil ito, yun nga sa samahan namin. Kasi kung iba ang nagtanong sa akin nun, mahirap umuo eh. Kasi during that time, nagsushooting kami ng Shake, Rattle and Roll. At naisingit ko. Naipaalam ko yung 5 araw. Preparation dun sa don't be deceived with my look. Yun ang masasabi ko. Don't be deceived with my look. I can look as if I'm 85. I can also look as if I'm 35. Bragging rights ko yun. Yeah, take this opportunity, why not, di ba? Yapang naman si Sir Francis. Kung may pagyayabang ka, di pagyabang mo, di ba? Yun, mahirap. Mahirap ko sa mahirap. Nag-usap kami ng matindi nila Erica and then our other co-actor, si Zia. I ask them, ano ba ang maitutulong ko na para matulungan nyo rin ako. And I think, nung pag nag-gel kayo, even before the scene starts, nagkakaintindihan na kayo. Di ba? And I think, this is a time that you can be a method actor. Kasi kung hindi, wala. If you think of, I'm still Francis, mahirap gawin. But if you think this is, yung role ko, si Mang Turo, parang you're in a different realm na, hey, this is not real. This is not me. I'm portraying a role. So yun. Was I able to answer your question? Alright. Thank you so much po. Si Renzo naman, how is the experience sa first movie mo? Tas ganito ka-intense din, intense yung eksena sa CR.
Grabe po talaga yung experience. Kumbaga sa akin po kasi as a newbie actor po, first time ko rin po yung mga ganong sex scene po. Talagang kinabahan din po ako, pero syempre andun na po ako, pinigay ko na po talaga yung best ko lahat po. At ngayon po, nagkahanda pa rin ako para sa mga bibigay na project sa akin. Parang maganda pa po makikita ng mga tao. Kamusta yung naging dynamics with Erica doon sa mga ganong klase eksena? Or even in general sa movie? Okay naman po siya ka-eksena. Magaan po siya kasama. Di naman po ako napipressure sa kanya. Nakapag-usap naman po kami ng maayos bago namin simulan yung trabaho namin. Yun po. And last, si Erica. Yun, nabanggit naman ni Sir Francis kanina kung paano yung naging bonding niya para mag-gel kayo. No? Pero in your point of view lang, paano din yung naging preparation mo sa mga eksena mo with Sir Francis and Zia? Same with Enzo rin po. Parang, kasi po before po kami mag-start, especially po sa mga sexy scenes, pinag-uusapan po namin kung saan po yung mga limitations, tapos kung paano po namin magagawa po ng maayos po yung scene namin. Tapos, sobrang challenging po sa akin itong role na to kasi sobrang kabaliktaran ko po si Sita. Kasi si Sita po, sobrang tapang niya po na babae. Tapos ako po in real life, parang medyo malumanay lang po. Yun po. Yun nga sa amin kasunod na tanong kasi dun sa huling eksena sa trailer, yung may hinabol ka ng itak, diba? Nung nahuli mo siya. So, are you willing to go that far pag nangyari sa'yo yung ganong Sa sitwasyon? totoo po, hindi po. Iyak na lang po ako. Ayun. Thank you so much po at congratulations. Okay, thank you Sir Jimpy for kicking that off. Ngayon naman po from TikTok, PN and People's Journal, let us hear from Astor Amoyo. Direk, are you related to Direk Kaka Alagdas? Yes. Yes po. Yes po. Ano kanya? And daughter niya po ako. Nag-iisang babae. Nag-iisang anak na babae niya po. Oh, so you get your talent from him. Yes, siguro po. Oo. So ikaw na nagpapatuloy kasi si Direk, si Direk Kaka hindi na siya aktibo, di ba? Yes po. Oo. Okay. Thank you, Direk. Is it intentional na yung screen name mo, Erica Balagtas, is it your real name or screen name mo? Real name po. Real name mo? Are you related? Kasi mag-anak po. Oh, Pero sa kwento po shoot dyan po kami nagkakilala. Parang tinanong po ako ni Direk kung sabi niya po kung may mga kamag-anak daw po ako, ganyan-ganyan, tapos province po. Tapos nasabi ko po sa kanya, sabi ko, may lolo po ako na director din po. Sabi niya, sino? Sabi ko, si Direk Kaka po. Tapos sabi niya, tatay ko yun. So, pamangkin mo siya. Opo. Oo. Small world. Akala ko screen name mo yan eh. Oo. Ikaw, Renzo, yung Renzo Ruiz, is that your real name or screen name? Screen name lang po. Pero yung Renzo po, sa akin po talaga yan. Yung Ruiz lang po yung iba. Okay, anong real family name mo? Renzo Rico Aniso po. Kailangan mo talaga palitan kasi hindi pang showbiz ang okay. Is this your first movie? No po, meron po nung una sa AQ Prime po kaso hindi po nilabas. Pero dito po sa Vivo Max, dito po yung first. Okay, kayong dalawa, bakit nyo pinasok ang pagpapasexy? Ako po kasi bata po lang po talaga. Gusto ko na makita yung sarili ko na napapanood ko po na ganito po at kasi nakikita ko sila Piolo Pascual yung angas po nila. Mga na-inspired po. Pero hindi lang naman po puro pa sexy. Gusto ko rin po nakikita yung sarili ko na may ibang emotion naman din po. Parang ginagawa niyo itong stepping stone para makilala. Ikaw, Erica, anong reaksyon ng lolo mo na pinasok mong pagpapasexy? Nanonood po ba siya? Proud siya sa'yo. Okay naman po. Proud siya. Sa akin po kasi, bata pa lang po ako, pangarap ko na po talagang mag-artista. Nag-VTR po ako, nag-audition, pero hindi po kasi ako nakukuha eh. Tapos, nabigyan po ako ng opportunity po ng Viva Max, kaya po, inarap ko na po. Direct, is it not hard to directing your own niece, di ba? Especially sa mga intimate sexy scenes. Yung first time po kasi namin nagkita,
Yun, nagkakilala nga kami, tapos nagka-interviewhan kami ng konti. Sa ano po yun, sa shoot ng Langit-Ngit. AD po ako nun. And then, parang may something nun na, syempre nung una po medyo na-awkwardan ako kasi nung nalaman kong kamag-anak siya, parang ayokong gawin na ako yung mag-ano dun na, mag-instruct sa kanya. So, tapos, tinanong ko po siya. Sabi ko sa kanya, kasi parang may something ata na hindi na ipaalam sa'yo ano ka. Hindi sa kanya na ipaalam nung ano niya na gano'n. Tapos sabi ko sa kanya, so ready ka ba? Kasi kung hindi, dadayain natin. Since, syempre, favor na dahil so sabi niya, hindi, ready daw po siya. So, okay, let's go. And then after nun, yung Sita po kasi is talagang parang siya yung dapat po doon. Ano parang kabaligtaran niya talaga si Zia. Ayun. Saka sakto po, pati yung writer po na si Byron, sabi niya, tanong mo na si Erica kung pwede si Erica siya. Kasi mukhang swak na swak kay Erica yung role. Yun po. Ayun. Thank you. Kay Francis, I know this is your first sexy or intimate movie na nag-require sa'yo ng sexy scenes? Ito yung, I think, paano ba? Skin flick. Pero this is my 6th Viva Max film. Pero going back to your question, yes, ito yung pinaka-daring, yes, so to speak. Anong reaction ng pamilya niyo? Wala pa. Wala pang reaction. So you don't like them? I live alone. My children are in the States. Okay. And hopefully hindi nila makita. But you know, it's work. And I value my work. I value my craft. So regardless kung ano man yung scene, maaring santo-santito ka or ito na nga na mangturo ka na I think he's a sex addict. No. Pareho rin naman yun eh. It's really how you handle yourself. Inire-respeto naman ng mga kamag-anak ko yun. Bottom line, you're an actor. Thank you. First and foremost, di ba? Yes. Oo. But anyway, congratulations sa papasa ko nitong microphone sa iba. Thank you. Okay, maraming salamat po, Tita Aster. Sunod naman po from Hata, we have Marie Chris Nicasio. Hello, Erica. Kanina sinasabi ni Direk na hindi mo alam na gano'n yung gagawin mo sa movie, magpapasexy ka. So, ano yung deciding factor na pumayag ka at nasundan pa yung movie na ginagawa mo na pasexy? Nung una po kasi, kaya lang naman po ako hesitant kasi parang naiilang po ako na syempre hindi pa po ako parang confident po na talagang hubad. Pero nung na-start naman na po, tapos parang nakita ko nga po na art lang naman po to, nagtatrabaho lang kami, wala pong masama sa ginagawa namin. Ayun po, nagtuloy-tuloy naman na po. And at the same time po, na-pursue ko na po yung gusto ko po talaga, yung pag-artista po. May limitations ka? Touch lang po. Touch? No touch? No touch po. Since yung movie nyo yung na-inlove ka sa isang malaking much older sa'yo, sa totoong buhay may possibility ba na ma-inlove ka? Siguro po, kasi wala naman pong age yung love eh. Baka po. Thank you. Yeah. Natitipid niyo. Okay, maraming salamat po. Next up, let us hear from Naz Tabares from Pelikula Mania. Hello, kay Erica and Sir Francis. Ano yung first reaction nyo nung nabasa nyo yung script na may December affair kayo na may intimate scenes? Wala na po kasi kaming intimate scenes doon sa Sita. So, ayun po. So, kay Sir Francis na lang pala. Sir Francis na lang, sorry. I think yung si Zia Zamora, right, is the one you have intimate scenes with, diba, sir?
Actually, I'm sorry. Na-edit out. Okay. Kasi we saw the sanitized Okay, yes. trailer. It had so sanitized pa yun. Okay, yes. Okay, so there's a wilder one that will come out, or? With Zia, yes. Ay, kasi pag sinabi ko no, ay, meron na. Yung mga ganun. Na, di ba? Yes. I have to be blunt about it. Yes. So the question was, what was your First first reaction nung nabasa niyo po, yung nalaman. Nag-usap nga kami ni Direk MJ. Go, Direk. Ba to? Pero, Tito, wala namang ibang tawag niya sa akin, Tito eh. Tito, wala namang ibang makakagawa na kung hindi ikaw eh. Siyempre, ego mo lumalaki. Pero at the same time, sabi ko, I had to be careful. Babalik nga ako doon sa sinabi ko kanina. Naging method actor ako. Patukol doon. And yun nga, matindi nga yung usapan namin ni Zia the day before the scene. Sabi ko, Zia, tulungan mo ako para matulungan din kita. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Ano ba yung mga restrictions? Isa lang yung sinabi niya. I don't have to, do I need to be specific about it? Kasi during that time, meron siyang bisita. So, sabi niya gano'n, dito, sensitive lang dito, wag doon. Other than that, wala na. Ay, for me, ako lalaki na ano ako, na parang, uy, sabi ko, yung bang mas daring yung ka-ano mo, ka-eksena mo. So, sinabayan ko na rin. You know? And ang comment nga ni Direk MJ, ang natural nung lumabas yung unang scene namin. Ang ganda kasi nung kuha na nag 360 degrees si Direk. It may be a sexy scene and yet, you know, very artistic yung dating ni Direk MJ na nung nakikita ko nga, kasi syempre I was concentrating with the scene and yet nakikita mo, umiikot yung camera. Ikot lang ng ikot. Sabi ko, grabe. Yung makakakita nito, lalo na yung makakita nung behind ko. Close na kami. But anyway, no, joking aside lang yan. Pero the beauty of it, yun nga yung sinasabi ko. Ulitin ko lang, no? Yung very artistic yung approach ni Direk MJ dun sa mga scenes namin. Yan. May phone-in question lang po. Ano daw po, ay pa-share lang daw po yung background niyo po ni Direk MJ po. Pwede ba? Pwede. Hindi, nung kasagsagan ng pandemic, we did a film, a very beautiful film, na unfortunately hindi pa lumalabas. I don't need to name names muna, no? It's called Pasada. Panahon nga nung pandemic, naka-face shield pa kami, no? Tsaka face mask. Yung talagang yung di ba, yung paranoid lahat ng tao na kunyari matalsikan mo na ng law, magkasakit ako, di ba? Yung mga ganun ba? That was during that time. And we became close because siya yung AD namin, no? Siyempre, alam mo naman ng AD, sila yung parang PA. Alam mo yung ibig sabihin ng PA? Hindi. Parating ako. Hindi, as AD, siya talaga lahat eh. Yes. No, di ba? As AD, siya yung talagang gumagalaw, siya yung gumagawa ng schedule, you know, sino mapapack up, sino mag-stay, and all that. But to cut the long story short, naging close kami ni MJ, ni Direk MJ doon sa ginawa namin movie. Dahil nga sa pandemic, tapos nagkakaintindihan kami. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes. I love you, Tito. I love you too. Yeah. Kay Direk MJ po, how, as a female director po, how do you take care of your female artists po during
Again, And sorry. how do you take care of your female artists po during intimate scenes? Since sa akin kasi before ko gawin yung Sita, nakadalawa na akong Viva Max. So nung first ko sa Viva Max is medyo ako nailang. Nung pangalawa na parang okay na sa mga, kasi ang naman sa mga babae, kakausapin mo muna sila anong limitations mo. Tapos, kapag sinabi ganyan, then mag-a-ask kami. Kasi syempre, Viva Max mag-a-ask kami, okay lang bang hawakan, ganyan, yung ito. Pag once na sinabi ng babae na artista na okay lang po, okay. Pero pag sinabi nilang hindi po, then wag, daya, di ba? Tapos, ang usual kasi namin ginagawa is master, yung white muna, and then saka kami magdedetalye, yung magka-closer. Sa white is so mangyayari 2 takes lang kami. Kaya sinasabi ko sa kanila, galingan nyo na, kasi syempre yung babae naman ayaw naman magpahawak yan sa totoo, pero ginagawa nila yan kasi work So, sinasabihan ko yung mga lalaki, galingan nyo na para hindi tayo paulit-ulit sa take. So, gagalingan naman nila, and then after nung void namin, magko-closer na kami. So, ang shot naman nun is kamay, lips, tapos konting di ba, ganun. Ayun lang, ayoko lang talaga yung paulit-ulit kasi naabuso rin naman yung babae. Thank you. Okay. Very interesting set of questions. Maraming salamat, Naz Tabares. Now, second to the last, we have Matt Suzara from La Cuachera Lovers. After Matt, we have Joey Sarmiento. Okay, so ngayon naman po, pakinggan natin si Matt Suzara from La Cuachera Lovers. Hello, good afternoon po. Question ko kay Erica. Nagkaroon na ba ng time na nainip ka na makamit mo yung launching movie mo? Kasi nakailang Viva Max movie ka na, diba? And ano yung feeling ngayon na ikaw na yung highlight dito tapos title role ka ba? Hindi naman po ako nainip kasi nagkaroon na rin naman po ako ng mga projects before po malabas po yung Sita. Siyempre po, sobrang grateful po ako, especially po kay Direk MJ kasi grabe po yung tiwala po niya sa akin. Ayun po, siyempre po, happy po ako kasi at least po, nagkaroon po ako ng, yun nga po, title role po. Thank you po. Kay Direk, di ba hindi ikaw yung writer nito? Parang, ikaw yung director. Ano yung naging collaboration nyo nung writer nyo dito sa film? Opo. Si Byron, yung writer, si Byron Ryan, ang naging collaboration namin. Kasi nung una, yung nabasa ng producer yung script, may gustong idagdag lang. Ganyan. So, nakipag-usap kami kay Byron, and then, in-adjust naman niya rin yung script. At saka, may mga advice si Byron na, yun nga, sana, kasi, hindi ko alam kung sasabihin ko yung sa Lanzones and dun nga sa Dragon Fruit, yun lang, may mga anuhan lang kami dun. In the end, ginawa naman ni Byron yung para sa ma-adjust sa Dragon Fruit. Kasi wala na talagang Lanzones farm that time. Wala nang fruits. Ayun. Tapos follow up na lang direct. Nagkaayos na rin po ba kayo? Kasi parang meron siyang post sa Facebook na Actually, yung tinag, oo. For me, ayos naman kami. Kasi nag-comment pa siya sa post ko ng Sita eh. Parang sinabi niya nga kasi na dumaan sa butas ng karayom. Sabi ko naman sa kanya, wala naman dumaan sa butas ng karayom. Kasi
is masaya kaming lahat. Wala naman naging problema rin sa shoot. Tapos, wala naman tayong problema, di ba? And, wala. Oh, yung production, yung producer is very supportive. And, wala nga. Wala akong naging problema. Thank you, Direk. Congrats po. Okay, thank you so much. And last but not least, pakinggan natin from Remate. We have Joey Sarmiento. Hello, good afternoon. First question ko kay Direk. Direk, gusto ko lang malaman kung paano po ang atake nyo sa mga sexy scenes. Kasi di ba yung usually lalaki yung director and di ba yung POV niyan sa pag-direct ng mga sexy scenes, lalo na babae yung subject. No? Sa inyo po, paano nyo atakein yung mga eksenang sensitive, yung mga intimate scenes po? Bilang sa point of view ng babae yung director. Sa babae kasi, more on foreplay, hindi diretso. Yun lang yung tingin ko Kapag sa lalaki kasi diretso, ganun eh. Hindi, di ba? For me kasi mas mas erotic kapag foreplay ka muna eh. Yung step by step, ganyan, di ba? Mas parang alam nyo na. Tapos, ayun, tingin ko yun lang yung iba. So mas nilalaro niyo yung imagination ng viewers sa mas creative at mahabang foreplay. Yun ang i-expect sa movie. Na-shorten kasi siya. So, hindi. Oo. Pero yun yung plano talaga. Is more on, ano siya, pampainit. Though yung sa lalaki kasi umiinit naman talaga. Sorry. Kahit, yun. Okay po. Pero yung how about yung mas alaga ba yung babae sa kaysa sa lalaki? Ganun po ba? Or hindi naman? Same na? Parang, hindi. Yun sa guys, I mean, sa mga artista kasing lalaki. Siyempre, gentleman naman po sila. And, I mean, nakita ko naman po yung work nilang dalawa is talagang hindi naman abusado, may makaano ganyan. Parang ginawa talaga nila yung kung ano yung hinihingi lang ng script. May sasabihin pa ako, nakalimutan ko. Ayun. Okay, Padre. Thank you. Kay Erica naman. Erica, yung medyo na-struck lang ako doon sinabi kanina na hindi mo alam na may sexy scenes pala. Meron bang story behind that? I mean, may hindi sinabi sa'yo, yung manager mo? Nung una po kasi talaga, ang bala ko po, parang, di ba po, parang may level. Na dapat po, parang, two-piece lang po, wala po talagang babad. Pero, since yun nga po, nagkaroon po ako ng project na meron na po. Okay lang po. So yun Happy naman po ako. Yun yung initial explanation siya ng manager mo na preparation, two-piece lang, yun yung... Hindi po. Nung sa movie po na yun, actually wala pong binigay po sa akin na script. So, hindi ko po talaga alam kung ano po yung Hindi ko talaga alam. Opo. Pero wala pong sinabi sa akin na kung saan na po yung level. Wala po. Kasi on the spot na lang. Opo, doon na lang. Sino manager mo? Po? Sino pong manager? Bakit? Siyempre. Who manager? Ako, si Sir John po. Si Sir John. Ano yun eh, Viva Road Manager. Okay. Pero sa outside, ano yung manager? Sa... Ma'am Rina Montemayor. Okay, thank you. Last question ko na lang. Wala ka bang plan na, kilala mo na si Direk Kaka? I mean, na-meet mo na? Yes po. Nung bata po ako. Okay. Close down kayo ni Direk Kaka? Hindi po. Hindi masyado. Lolo mo na, di ba? Opo. Okay. Sige, thank you. Yun lang. Thank you. Good luck. Thank you. Congrats po. Okay,